Breaking news mga kababayan. Yari, Miss Sharon Cuneta or Sharon Cubeta, sinupalpal ni Kitty Duterte. Ito ang title kay General Macanas. Kitty Duterte, sumabog sa galit kay Sharon Cuneta. Ang kapal ng mukha mo. Hala ka, mga kababayan ko. Yari, panoorin po natin kung paano sinupalpal ni Kitty Duterte itong si Sharon Cuneta. Kasi nga mga kababayan, nung birthday celebration niya, nung turning 60-year-old na siya, senior citizen, binastos itong si Sara Duterte dito. Yung sa mga hindi nakapanood, na sinabi niya nagkamali daw ng pagpili si BBM ng vice-presidente. Parang sinasabi niya, si Kiko dapat ang pinili mo. Pero sabi ng iba, balimbing ka, Sharon Cubeta. Hala ka, bakit kaya? Mamaya sasabihin natin yan. Ito po mga kababayan, kay General's Viewpoint, magaling po ito. Ito na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction itong post ni MD TV Channel. Pahayag ito ni Kitty Duterte doon sa sinabi ni Sharon Cuneta na nagkamali ang Pangulong Marcos sa pagpili ng kanyang katandem running mate Vice President. Ito, sumabog ang galit ni Kitty Duterte. Sabi niya, kapal ng mukha mo, Mrs. Sharon Cubeta. Nako, mga kababayan, tinawag na Sharon Cubeta ni Kitty Duterte dahil sa sobrang galit niya. Yari na si Sharon Cubeta dito. Yan ang tawag di umano ni Kitty Duterte. Hala ka. For your information, hindi ginusto ng ate ko na makatandem yung pangulo nyo nung eleksyon. Kung di lang siya pinilit ng Marcos family, ayaw ng tatay ko sa PBBM mo noon pa. Nag-warning na nga si Dada, di ba? And for your information, Madam Artista, kung wala ate ko noon, walang Marcos na presidente ngayon, tumanda kang walang ano yun, tatadaan, pinagtatandaan. Totoo naman. Ano ba pinagsasabi mo? O tinawag ka tuloy na Sharon Cubeta. Tingnan natin ang nag-react ha. 16,000 nag-react. 11,000 nag-like. Nag-like ako. Gusto ko dito kay Kitty Duterte. 2,700 ang tumatawa. I don't know sinong tinatawanan, si Sharon Cubeta o si Kitty. And then 2,300 ang nag-love. Gumising kayo sa katotohanan. Hindi yung Isipin nyo mga kababayan, pinilit lang pala si Inday Sara na makatandem itong si BBM na dati nang nag-warning si Tatay Digong na weak leader ito. Walang magandang gagawin ito sa Pilipinas. Ito ang mga sinabi ni Tatay Digong sa mga tao noon. Sige, iboto nyo. Pero sasabihin ko na weak leader ito. O ngayon, nagngaw-ngaw si Ate Shawi. Sabihin ba naman na nagkamali si BBM at sinabi niya dito mga kababayan, you have my blessing. BBM, I wish you all the best and the best of the country, the Philippines. Pero sinupalpal siya ng kanyang anak. Kasi si Kaki Pangilinan mga kababayan, sinabi dito na never again Marcos to be the name president by his name, Ferdinand Marcos Jr. Parang ganun mga kababayan. Kasi nga itong mag-ina na ito, ang nanindigan, yung kanyang anak
Ito po ang sabi ng kanyang anak, mga kababayan, na si Kaki Pangilinan. Magugulat kayo sa sobrang balimbing kasi nitong si Sharon Cubeta. Yan kasi ang tawag sa kanya eh. Naging Cubeta na, mga kababayan eh. Tignan nyo, mga kababayan, ha. Ito po, ang sabi ng kanyang anak. Ito, mga kababayan. Sabi ni Kaki Pangilinan noong 2022 campaign, I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos ever again. Sabi niyo, mga kababayan, sabi naman ng kanyang nanay, itong 2026, basta Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. Pero nung 2022 campaign, mga kababayan, binalahura niya si BBM na sinasabi niya na mas okay pang kainin ang lugaw ni Manang Lenny kaysa sa nakaw na, eto mga kababayan, mabuti pa nga nung 2022 campaign. Ang lugaw ni Manang Lenny kaysa sa nakaw ng iba, ayan na BBM, May 9, 2022, do not allow another president who does not deserve to lead. But today, 2026, present time, basta Mr. President, hinalikan pa yung kamay ni Shawi, you have my support. May God be with you every single day, Sharon Cuneta. Samantalang nung campaign, mga kababayan, ay bilib na bilib kay Manang Lenny at binastos din si BBM. So ngayon, mga kababayan, balimbing Sharon Cubeta. Mga kababayan ko. Kaya pala si Kitty Duterte sumabog na. Hoy! Shawi Cubeta. Huwag kang ayan no. Kitty Duterte sumabog sa galit kay Sharon Cuneta. Ang kapal ng mukha mo, halaka. Mga kababayan ko, tuloy natin. Mali. Oh, Naison Mersom. That's right, Ma'am Kitty. O, kita nyo, ano bang sinasabi ng mga komento? Yari na. Laban Kitty, kakampi mo ang taong bayan, tama ka. Banatan mo si Sharon Cubeta. Hala ka. Yari. Sabi dito sa komento, mas okay pa si Frankie Pangilinan, yung anak niya. Nanindigan sa kanyang paninindigan, hindi kumain ng ebak. Samantalang yung nanay niya kain suka ng ebak, halaka. Grabe, sabi ni Perdi Topacio. True BBM is manggagamit talaga, halaka. Yes, ang artistang laos Sharon Cubeta, ni Kiko Maching, halaka. Lourdes Andaya. Sharon, please say the truth without BP. Marcos is nothing, halaka. Sabi ni Jose Tobilla. Totoo po talaga ang sinasabi ni Kitty, kapal ng mukha ni Cubeta, Sharon, halaka. Ano nga ba ang mangyayari sa megastar? Tinawag ka na tuloy ni Kitty na Mrs. Sharon Cubeta. Dapat kasi ingat ka sa mga patutsada mo. Hindi wrong choice si BBM, si Inday ang wrong decision to help BBM win. Mga kababayan ko. Sabi nga ni Belhica, mga kababayan hindi si BBM ang pumili. 'Di ba? Si BBM ang pumili kay Sara. Kung hindi nagtandem itong si BBM kay Sara, hindi mananalo itong BBM mo na weak leader. Hala ka, yari na. Ganyan ang asal na may asawang senador, sip-sip kung sino nakaupo, doon siya mangsisip-sip, halaka. Mga kababayan ko, tinawag na sip-sip Cubeta itong si Ate Shawi. Boom, Cubeta left the group, halaka. Sabi ni Romeo Rodriguez, bravo Inday Kitty, God bless, tatak Duterte. Danila Bunag. Grabe mga sinasabi nila. Talagang tinawag na Sharon Cubeta ito. Kasi si Ate Shawi, banat ng banat, hindi niya alam na pag kinanti mo
Ang Agila. Grabing supporter ni Inday Sara dito. Galit na galit kay Sharon Cubeta. Faye Clemente, correct ka, Ma'am Kitty. Ikwas Advincula, love it. Real talk. Same lang sila ni Vilma Santos. Dan Albano, I'm with you, Madam Kitty. That's the truth. Sakto. Tama. Sabi. Shelo Ledres, she went into the limelight because of strong backing up, not because she was really that good. O kita nyo mga kababayan ko. Halaka mga kababayan. O tignan nyo po ito ha. Yung mga ano sa FB ha. Ayan, sinasabi natin mga kababayan ko. Ate Shawi left the group na mga kababayan. FB Shawi. Kubeta. Naku, kubeta ng tawag dito. Baho, sabi ng mga tao. Balimbing. The balimbing is there. Sabi nila mga kababayan. The balimbingin. Naku po mga kababayan ko. Yari pala to. Balimbing pala ito mga kababayan ko. Balimbingin. Balimbing ito. Sabi ng mga tao. Super balimbing. Si Ate Shawi. Sabi niya. Napakabalimbing talaga ng babaeng ito kung sino nakaupo. Doon si Sip-Sip. Halaka. Grabe talaga mga kababayan, no? I-check na natin. Tignan nyo mga kababayan na FB Shawi Cubeta. Nako, tinatawag na Cubeta. Nakahanap lang katapat sa Ate Shawi. Nako po mga kababayan ko. O, i-check nyo po mga kababayan ha. May papakita ko sa inyo. Magkasalungat ng kanilang sinusuportahan si Ate Shawi. Ito po mga kababayan. Dito kay The Wonders Philippines. Ito po. Tignan nyo po ha. May papakita tayo. Na magpapakita dito. O, check nyo po ito mga kababayan ha. Ito. Tignan nyo ha. Ayan o. Kaki, I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos ever again. Samantalang yung nanay niya, basta Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. Ayan mga kababayan, hanggang ngayon naninindigan ng kanyang anak. Pero ang kanyang nanay, kain suka. Nung sinabi ito ng mga kababayan ko, ayan o. Kita nyo o. Sharon Cuneta, nagpahiwatig na si Kiko ang dapat pinili ni BBM. Ayan o. Sir Marcos Jr., I only have one VPN. That's my date today or tonight. Kiko Pangilinan, mali pinili mo no. Halaka, mga kababayan ko. Nagparinig na mali ang pinili. Ayun, nagbaklas ang mga tunay na supporter ni Inday Sara dito na DDS. Binalikan si Ate Shawi Cubeta. Halaka. Very well said, Kitty. Real talk. Tao, Yole Noliedo. Fan ako ni Sharon sa husay niya bilang artista. Pero mali ka ata, Idol Sharon, sa sinabi mo. Kasi kung wala si Sara, hindi mananalo si BBM. Totoo naman si Kitty. Ano ba? BBM, tinalo nga siya ni Madam Lenny noong kailan ba yun? 2010? Talo. Madam Lenny. Protesta pa, talo pa rin sa protesta, manual counting. Lumaki pa ang lamang ni Madam Lenny kay BBM noong after yung manual counting. Talagang talo si BBM. Kita nyo mga kababayan, si Madam Lenny nga kayang talunin itong si BBM eh. Sasabihin natin Shawi na nagkamali ng pinili si BBM. Ano naman ang sabi ni Belhica ito po mga kababayan, may papakita ko sa inyo, si Belhica nagsalita na po eh. Tignan nyo po ha. May sinabi, si Greco Belhica may sinabi dito mga kababayan. Na itong si Ate Shawi, ito po, tignan nyo ha. Sir, sabi, Sir, I only have one BP my date tonight. Mali yung choice mo, no? Sabi naman ni Greco Belhica, Ate Sharon, talo po si BBM kung hindi kumampi sa kanya si Sara. Ayan.
Ang kapal ng mukha mo, sabi ng mga komento. Yari si, dito, Ate Shawi dito. Ano sinasabi ng mga komento? Eto, mga kababayan ko. Ano sinasabi ng mga komento? Gecko, baka naman it's the other way around. Halaka, mga kababayan ko. It's the other way around. Advise your BP to work. Yes, sir, Greco. We, di nga. Naril talk. Kayo ni Madam, halaka. Mahirap pag bulag-bulagan, di sapat yung dami ng tao at motorcade pag nandyan ang ating Pangulo. Greco, hindi mananalo. O sabi ng mga tangalisa, Greco, hindi mananalo si Sara kung hindi katandem si BBM. Makikita sa 2028 paano lampasuhin ni Sara ang kalaban. Halaka, mga kababayan ko. Yari sila kay Sara. Talagang ilalampaso sila ni Inday dito. Lahat ng mga kalaban, halaka, mga kababayan ko. Ituloy pa natin. Yari si dito. Yan, Kitty Duterte, kita nyo ha. Tuloy pa natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ang reaksyon itong post ni MD TV Channel. Pahayag ito ni Kitty Duterte doon sa sinabi ni Sharon Cuneta na nagkamali ang Pangulong Marcos sa pagpili ng kanyang katandem running mate Vice President. O ito, sumabog ang galit ni Kitty Duterte. Sabi niya, kapal ng mukha mo, Mrs. Sharon Cubeta. For your information, hindi ginusto ng ate ko na makatandem yung Pangulo nyo nung eleksyon. Kung di lang siya pinilit ng Marcos family, ayaw ng tatay ko sa PBBM mo noon pa. Nag-warning na nga si Dada, di ba? And for your information, Madam Artista, kung wala ate ko noon, walang Marcos na presidente ngayon. O ayan, mga kababayan ko. Halaka, talagang sinabi ni Kitty. Sinampal ng katotohanan. Check na natin sinabi ni Tatay Digong. PRRD to BBM. Weak leader. Check na natin. O ito po. Mga kababayan ko. I-check po natin. Ito. Mga kababayan ko. Ang sabi ni PRRD. O mga tangalista, makinig po kayo. Ito, totoo itong sinabi ni Tatay Digong. Ito po. Weak. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Nako. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Nako. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Nako. Of course, he can talk. He delivers English, pero sabihin mo, may crisis, gano'n. Nako. He's a weak leader. Ayan, mga kababayan, hindi nagkamali ng prediksyon si Tatay Digong sa mga hula niya kay BBM na isa itong spoiled brat, weak leader. Hindi niya kayang pangunahan ng Pilipinas pag nandyan na ang mga crisis. Kita nyo mga kababayan, walang nangyayari. Yung nangyayari sa flood control issue na mga nakawan, nung nangyayari, wala. Puro pagtatakip. Mga baha, anong nangyayari? Kakamot lang ng ulos, tapos sabay tatawa. Anong magagawa natin? Halaka, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan ko? Sa sinabi ni Kitty Duterte na binanatan itong si Ate Shawi. Nako po. Kitty Duterte sumabog sa galit kay Sharon Cuneta. Ang kapal ng mukha mo. Grabe, sakit nun ha. Kain suka ha, mga kababayan. So yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Maaaring i-like, i-share at subscribe ang ating YouTube channel. Ako si The Wonders Philippines, for transparency, for a better democracy. Mabuhay po at sabihin nyo kung taga saan po kayo, mga kababayan, at baka kayo po ang aking ma-shoutout. Okay? Gaspar Beltran from Cebu. Ay, laging nagko-comment yan, mga kababayan ko. Mabuhay po sa inyong lahat, mga kababayan.